Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Nang maayos at may handa ang aking sasakyan sa paglipad patungo sa Isla Verde, agad ako nag-iwan ng mensahe kay Marga na maaaring hindi ako makauwi ngayong araw dahil may aasikasuhin akong isang mahalagang bagay. Agad namang sumagot si Marga at sinabing mag-ingat ako. Nagmadali akong ayusin ang aking gamit, saka umakyat sa rooftop kung nasaan ang aking chopper. "Where are we heading, sir?" Tanong sa akin ng piloto. Tinapa ko ang aking paa sa hagdan ng chopper, saka ako sumakay sa loob. "Sa Isla Verde," tugon ko. Sinimulan niyan dapat niyang gawin. Unti-unting umikot ang malaking elise ng sinasakyan ko at maya-maya lang umangat na kami sa himpapawid. Matagal na akong hindi nakakabisita sa lugar na iyon, kaya pala patuloy na sumasagi sa aking isip ang isla dahil nandoon ang aking anak. Oo, sigurado ako, nararamdaman ko sa aking puso na anak ko ang batang iyon at kailangan kong kumpirmahin ang bagay na iyon. Makalipas ang ilang sandali, natanaw ng aking mga mata ang malawak na karagatan, ang iba't ibang isla at ang magagandang dalampasigan dito. Hindi ko pa rin mapigilang mamangha sa buong karagatan. Ang ibang isla rito ay pagmamay-ari na ng mga Montemayor at ang Isla Verde na lang ang tanging hindi ko binibili. Nais kong maging malaya ang isla na iyon dahil malaki ang naging parte nito sa aking buhay. Nang tuluyan lumapag ang aking sinasakyan sa lugar na iyon, agad kong pinagtanong-tanong sa mga residente na nandoon ang kinaroroonan ng barangay na napanood ko sa isang vlogger. Hindi naman ako nahirapang hanapin ang lugar dahil sikat din pala ang barangay na iyon. Wala akong inaksayang oras at mabilis na nagtungo sa kinaroroonan ng magulang ni Maria. At nang ako'y makarating, nakita ko ang mangilang-ngilang bahay sa lugar at isang bahay ang kumuha sa aking atensyon. Maayos ang tirahan nila, maganda ang pagkakagawa at sa lahat ng mga bahay na nakatayo rito, masasabi kong ito ang pinakamaganda. Sinimulan kong ihakbang ang aking paa. Hindi ako nagkamali, ito nga ang bahay ni Maria. Ibang-iba na ang tahanan nila. Hindi na tulad ng bahay na tinirhan namin noon na gawa lang sa yero, mga baging at kahoy na haligi. Nakaramdam ako ng lungkot nang makita ko kung gaano nakalaki ang naipundar ni Maria at sa lahat ng kanyang nagawa at naabot, wala man lang akong natulong kahit isa. Sumilay ang ngiti sa aking labi nang makita ko ang nanay ni Maria na lumabas sa kanilang bahay. Sa paglipas ng panahon, nababakas na rin sa mukha nito ang katandaan. Hanggang sa makita ko ang pagsunod sa kanya ng isang batang lalaki. Tila may kung anong sumipa sa aking puso nang makita ko ang batang iyon. Pakiramdam ko ay nais kong tumakbo at yakapin siya na mahigpit. "Nay?" Mahina kong saad nang tuluyan akong makalapit sa kanyang kinaroroonan. Marahang tumaas ang ulo ni Nanay Erlinda at nang tuluyan niyang makita ang aking mukha, mabilis na dumilim ang kanyang tingin sa akin na animoy galit na galit. "Anong ginagawa mo rito?" Galit niyong wika, saka hinawakan ang batang lalaki sa balikat nito at tila nilalayo sa akin. "At may lakas ka pa talaga ng loob na magpakita ulit." Muli niyang saad. Inaasahan ko ang ganitong reaksyon mula sa kanya. Ngunit kailangan kong tanggapin ang masasakit na salitang maaari niyang ibato. "Nanay, magpapaliwanag po ako." Saad ko. "Liam, pumasok ka muna sa loob." Pag-utos ni Nanay Erlinda sa batang lalaki na kanyang kasama. Mabilis naman tumakbo papasok sa loob ng kanilang bahay ang bata. Ang aking mga mata ay nakasunod sa direksyon ng batang lalaki na iyon. "Liam po ba ang pangalan niya?" Saad ko. "Oo. Ngayon, anong ginagawa mo rito, Miguel?" Muling tanong ni Nanay. "Nanay Erlinda,
Si Liam, anak ko po ba siya? Nababakas ang gulat at galit sa mukha ni Nanay Erlinda. Hindi ako dapat ang magsabi niyan. Saad niya, saka tumalikod sa akin at takman lalakad papasok sa loob ng kanilang bahay. Mabilis ako lumakad at hinawakan ng kanyang braso upang siya ay pigilan. Nay, please, pwede ko po ba siyang mahawakan man lang? Nagmamakaawa kong saad. Tama na Miguel, maayos na kami rito, huwag ka nang manggulo pa. Marahas na tinanggal ni Nanay Erlinda ang aking kamay na nakahawak sa kanyang braso. At pwede ba, wag mo akong tatawaging nanay dahil matagal ko nang kinalimutan na naging anak-anakan kita. Tila napako ang aking paa sa kinatatayuan ko nang isigaw niya sa akin ang bagay na iyon. Ang babaeng naging pangalawa kong ina, ngayon ay pinagtatabuyan ako. Miguel, isang malalim na tinig ang narinig ko mula sa likuran. Marahan akong lumingon at nakita ko ang tatay ni Maria. Hayaan mo na muna si Erlinda. Halika, sumunod ka sa akin. Utos niya sa akin, saka lumakad palayo na tila nagsasabing doon kami mag-usap. Wala namang nagawa ang nanay ni Maria. Nais niya sana kaming pigilan, ngunit tuluyan na kaming nakalayo. Pasensya ka na sa inasal ng asawa ko. Siguro naman, naiintindihan mo kung bakit siya nagkaganoon. Panimula ng tatay ni Maria. Kasalukuyan kaming nasa isang nakaparadang bangka sa may dalampasigan. Sabay kaming nakatingin sa isang dagat na tila walang hangganan. Opo, nahihiya kong tugon. Ngayon Miguel, sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Tanong niya. Tatay, sorry po, natakot ako ng mga panahon na iyon. Mariin kong naikuyom ang aking kamay. Sa pagkakataong ito, ayoko nang maging duwag. Ayoko nang takasan ko ang responsibilidad ko. Aminado ako, naduwag po ako dahil bumalik ang aking alaala. Muli kong saad. Bakit? Ano ba ang pumigil sa'yo ng mga panahon na iyon? Tatay, meron akong asawa at anak. Isa akong pamilyadong lalaki. Nakita ko ang gulat na nababaka sa mukha ng tatay ni Maria. Inaasahan ko na ang ganitong ekspresyon. Ngunit may karapatan din silang malaman kung bakit ako umalis noon. Mariin akong lumunok at nagsimula muling magsalita. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin noon sa inyo at kay Maria. Natakot ako. Takot ako dahil baka hindi niyo ako matanggap at lalo na ng inyong anak. Patawad po tatay. Nanginginig kong saad. Marahan akong tumayo sa kaniluhod ang aking mga tuhod sa puting buhangin. Dito sa isla, wala na akong pakialam kung ano ang aking hitsura. Lulunukin ko ang lahat ng pride na meron ako, basta makuha ko lang ang kapatawaran ng pamilya ni Maria. Yumuko ako sa harapan ng kanyang ama. Handa akong magpasuntok kung ito ang nararapat sa akin. Mariin akong pumikit. Miguel, naiintindihan kita. Muli kong naimulat ang aking mga mata nang sabihin iyon ng ama ni Maria. Pero siguro, tama lang na palayain mo na lang ang anak ko. Muli niyang saad. Pero, tatay, si Liam, anak ko siya, hindi ba? Miguel, si Maria dapat ang magsabi sa iyo niyan. Ayoko manghimasok sa desisyon ng anak ko. Wika ng tatay ni Maria. Marahan siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa bangka, saka lumapit sa nakaluhod kong katawan. 2 beses niyang tinapik ang aking balikat. Saka muling nag-usap. Patawad Miguel, pero sa pagkakataong ito, hindi na kita matutulungan. Nagsimula na siyang lumakad. Bumalik ka na sa pamilya mo Miguel. Masyado nang masakit ang pinagdadaanan ng anak ko. Huwag mo na sanang dagdagan pa. Wika niya, saka tuluyang lumayo sa aking kinaroroonan. Naiwan akong nakaluhod sa buhangin. Pilit kong pinapasok sa aking isip ang lahat ng nangyari. Hindi ko na alam kung ano ba ang tama kong gawin. Hindi ko alam at litong-lito na ang aking isip. Ang tatay ni Maria ang tanging tumanggap sa akin nung nawalan ako ng alaala. At hindi ko akalain na ganito kasakit ang aking mararamdaman nang sabihin niya ang bagay na iyon. Mariin kong kinuyom ang aking kamay sa puting buhangin.
Anak ko ang batang iyon at karapatan kong makasama siya. Kahit dulo ng daliri ng anak ko ay hindi ko nahawakan. Bumalik ako sa aking chopper, nabigo ang aking plano. Nais kong sundin ang sinabi ng tatay ni Maria. Ngunit pakiramdam ko, may karapatan din ako sa bata. Nais kong punan ang pagkukulang ko sa kanya, ngunit tila pinagkakait nila ang pagiging isang ama ko. Sa pagkakataong ito, hahayaan ko muna ang lahat. Kailangan kong kausapin si Maria. Kailangan kong marinig mula sa kanya ang buong katotohanan. Let's go back. Utos ko sa aking piloto. Kinabukasan, kunot ang aking noo habang nakatingin sa isang lalaking nakatayo sa aking harapan. Ayos na ayos ang kanyang hitsura at ilang handang-handa na kung saan pupunta. Anong trip mo? Tanong ko kay Brian habang nakatingin sa kanya. Kasalukuyan kaming nasa labas ng kondo at nakatayo sa tabi ng aking sasakyan. Malapit na kasi ang oras ng aking flight pauwi sa Isla Verde. Nakatayo ngayon si Brian habang nakasuot pa ng shade na animoy lalangoy sa beach. Hindi pa ba obvious? Sasama ako sa'yo. Saad niya sabay bigay ng isang kindat. Ha? Pumayag ba ako na sumama ka sa'kin? And besides, hindi ko pa nakakalimutan yung ginawa mo kahapon. Iritable kong sagot sa kanya. Sus, may pasigaw ka na sa'kin ha? Dati lang parang tuta na sumusunod ka sa utos ko. Ngayon sinisigawan mo na ako. Marahang nilapit ni Brian ang kanyang mukha sa aking mukha. Siguro, crush mo na ako no? Kumunot ang aking noo at tila umangat ang dugo sa aking ulo dahil sa inis. Alis nga dyan. Inis kong sigaw, saka marahasiyang itinulak. Nagmadali namang sumakay si Brian sa aking sasakyan. Isang malalim na buntong hininga naman ang aking nagawa. Saka binuksan ang pintuan ng sasakyan at sumakay sa driver's seat. Tinapunan ko siya ng matalas na tingin dahil prenteng-prente pa ang pagkakaupo niya sa loob ng aking sasakyan. Ang kapal ha? At ako pa talaga ang magmamaneho? Yes, after all, this is your car. Nang aasar niyang wika. Marahan niyang binaba ang suot niyang shades at sumilip sa akin. Sa pagdating natin sa isla na iyon, sasabihin ko ang lahat ng gusto mong malaman. Wika ni Brian, saka nagbigay ng pilyong ngiti. Matapos iyon, bumalik siya sa komportable niyang pagkakaupo at naglagay ng earphone sa tainga. Hay nako, ewan ko sa'yo. Irritable kong saad, saka hinawakan ang kambyo at nagsimulang magmaneho. Akala ko magiging maayos at masaya ang bakasyon ko. Mukhang may isip batang manggugulo sa akin. Matagal na rin simula nang nakasakay ako ng bus. Mabuti na lang at nakasuot ako ng mask at sombrero upang hindi makilala ng mga tao. Ganun din ang ginawa ni Brian dahil sa aming dalawa, siya ang mas kilala. Dumungaw ako sa bintana ng sinasakyan naming bus. Hindi pa rin nagbabago ang lugar na ito. Maganda pa rin at ramdam na ramdam ko ang paglapit ko sa probinsya. Nararamdaman ko ang paglayo namin sa Maynila. At nang kami ay makarating sa terminal, bago tuluyang makapunta sa Isla Verde, kailangan muna naming sumakay ng bangka. Halos sa buong biyahe namin ni Brian, nakapako lang ang ngiti sa aking labi. Nababalot ang kasiyahan sa aking puso dahil sa wakas, muli ko makikita ang islang kinalakihan ko. Nang kami ay makasakay sa bangka, huminga ako ng malalim upang malanghap ang amoy ng dagat. Ang sariwang amoy ng hangin ay lubos na nagpapaalala sa akin sa nakaraan. Tila bumalik sa aking isip ang pagkabata at ang alaala ng aking pagsisid sa dagat ay nanumbalik muli. Napakasarap sa pakiramdam na muli ako makauwi sa lugar na ito. Naputol ang bagay na aking iniisip nang maramdaman ko ang palad ni Brian sa aking kamay. Lumingon ako sa kanya na ngayon ay kalapit kong nakaupo sa bangka. May problema ba, Brian? Nagtataka kong tanong. Nababakas kasi sa kanya ang takot at halatang nanginginig ang kanyang katawan. Wala Maria. Gusto lang kitang hawakan. Halata sa kanyang tinig ang takot na tinatago niya.
Natatawa na lang ako habang pinagmamasdan ang namumutla niyang mukha. Don't tell me takot ka sa tubig. Ha? Hindi ha? Isang katamtaman laki ng alon ang dumaan sa aming bangka, dahilan upang umuga ang aming sinasakyan. Napasigaw si Brian, saka mahigpit na yumakap sa akin. Hindi ako marunong lumangoy, saad niya habang nanginginig ang katawan. Huwag kang matakot, ligtas tayo rito. Maliit na alon lang naman iyong dumaan. Bakit ba kasi hindi mo sinabi sa akin na sasakay tayo ng bangka? Inis na wika ni Brian. Sino ba kasi ang nagsabi sa iyong sumama ka sa akin? Naiinis kong wika sa kanya. Hinawakan ko ang braso ni Brian, saka pinipilit alisin ang kanyang braso na nakayakap sa akin. No, ganito lang tayo hanggang sa makarating tayo sa pangpang. Kapag ako namatay, Maria, mumultuhin talaga kita. Mas sumigpit pa ang pagkakayakap niya sa akin. Pakiramdam ko, kasalanan ko pa kung bakit nakasakay siya ngayon sa bangka. At kung tutuusin, wala naman akong sinabing sumama siya. Isang buntong hininga na lang ang aking nagawa at napahampas ang aking palad sa aking noo. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nakarating na rin kami sa Isla Verde. Nais kong lumuha dahil sa saya, ngunit ngayon naluluha ako dahil sa pawis na pawis kong katawan dahil sa pagkakayakap ni Brian sa akin. Hindi naman pala nakakatakot. Proud na wika ni Brian na animoy hindi parang duwag na tuta kanina sa bangka. Let's go! Pag-aya ko sa kanya na sumakay sa tricycle. Maya-maya lang, nakarating na rin kami sa barangay kung saan kami nakatira. Sa bawat paglapat ng aking paa sa kalsada sa aming dinadaanan, sunod-sunod ang kasabikan na nararamdaman ng aking puso. Lalong bumilis ang tibok nito nang sa wakas ay makita ko na ang bahay na pinaghirapan ko. Mabilis na nangilid ang aking luha nang makita ko ang semento nitong haligi, ang matibay na bubong nito, ang simple at maliit na terrace na pinasadya kong ipagawa upang doon magkape sina nanay at tatay. Naramdaman ko ang kamay ni Brian na nakahawak sa aking balikat. I'm so proud of you, Maria. Ito na ang bunga ng mga pinaghirapan mo. Mapait akong ngumiti nang marinig ko ang sinabing iyon ni Brian. Tumango-tango ako sabay ng mabilis sa pagtulo ng aking luha. Oo nga, ang sarap pala sa pakiramdam na makita mo ang resulta ng pinaghirapan mo. Wika ko sa kamariing pinahira ng aking luha. Nay, tay, sigaw ko saka nagmamadaling nagtungo sa aming bahay. Sa pagbukas ng pintuan ng aming bahay, sumilay ang isang malaking ngiti sa aking labi. Naabutan ko sa sala si tatay, nanonood ng TV. Tila natunaw ang aking puso nang makita ko ito dahil muli kong naalala yung panahong nakikinood lang kami ng telebisyon sa kapitbahay. Sa kabilang upuan naman ang aking ina at ang anak kong si Liam na nakaupo sa kandungan habang may binabasang libro si nanay. Wala man lang silang ideya na nakabalik na ako. Gusto ko kasing gawing sorpresa ang pag-uwi ko. Marahan akong kumatok sa pintuan upang makuha ang kanilang atensyon. Delivery po! Saad ko sa may pintuan bilang pagbibiro sa kanila. Agad ko namang nakuha ang kanilang atensyon. Nakangiti ang aking mga labi. Mas lalong bumuhos ang luha sa aking mga mata nang makita ko ang kanilang pagtingin sa aking direksyon. Nanlaki ang kanilang mga mata at halatang gulat na gulat sa aking pagdating. Napatayo pa sila mula sa kinauupuan at napako ang tingin sa akin. Maria, anak? Nanginginig na saad ni nanay. Tumango-tango ako. Mabilis siyang tumakbo at tila batang sabik na sabik akong niyakap. Isang yakap ng ina na matagal ko nang kinasasabikan. Maria, ikaw nga! Umiiyak na wika ni nanay. Gumanti ako na mahigpit na yakap sa kanya. Kailan ka pa nakauwi, anak? Bakit hindi ka man lang nagsabi? Tanong ni tatay na ngayon ay nagpapahid ng kanyang luha. Gusto ko po kasi ay sorpresa ang pag-uwi ko. Nakakainis kang bata ka. Saad sa akin ni nanay nang ilayo niya ang kanyang katawan sa akin. Sabay na mahinang hinimas ang aking balikat. Sorry po, nay.
Gusto ko talagang sorpresahin kayo. Halika nga rito, saad ni tatay, sabay ng pagdipa ng kanyang braso. Tila bata naman akong yumakap sa kanya. Halos ilang minuto kami nag-iiyakan dahil sa pagkasabik sa isa't isa. Nanay, marahan kong tinanggal ang pagkakayakap namin ni tatay sa isa't isa nang marinig ko ang tinig ng isang bata. Halos lumandag ang aking puso sa saya nang muli kong masilayan si Liam. Ang tangkad na niya para sa 7 taong gulang na bata. Halata rin sa katawan niya na hindi siya pinabayaan ng aking mga magulang dahil tama lang ang kanyang laki. Marahan akong lumuhod at binuksan ang aking bisig. Nanay! Sigaw ni Liam, saka umiyak na tumakbo sa akin at mahigpit akong niyakap. Sa ilang taong wala ako sa kanyang tabi, tila kulang ilang oras na yakap na ito galing sa aking anak. Nais ko siyang yakapin ng buong araw at ayoko nang bitawan pa siya. Hinihiling ko na sana ay hindi na matapos ang araw na ito. Sunod-sunod ang pagpatak ng aking luha dahil sa pangyayari ngayong araw. Isang pangyayari na sana ay hindi na magwakas.